Masasabi mo bang bunga ng iyong panalangin ang ginagawa mong paglilingkod? Magandang araw ng Biyernes, minamahal kong kapanalig. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Ika-24 kayo ng Nobyembre. Ginugunitan natin si San Andres Dunglac na isang pari at mga kasama na mga martir sa bansang Vietnam. Itinanghal silang banal ni Santo Papa Juan Pablo II taong 1988 dahil sa pinamalas nilang pagmamahal sa Kristiyanong pananampalataya. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga banal na ito at sa tulong ng kanilang panalangin, hilingin nating lumago tayo sa pagsabuhay ng ating pananampalataya. Araw-araw, tinuturuan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita kung papaano tayo lalago sa ating pananampalataya at tunay na pagsamba sa Kanya. Kasama sa paglago sa pananampalataya ang paggalang sa bahay dalanginan at pag-obserba ng wastong pananamit at gawi sa loob ng simbahan. Pumasok si Jesus sa patio ng templo at pinalayas ang mga nagtitinda at sinabi niya, "Nasusulat, magiging bahay dalanginan ang aking bahay. Pero ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Araw-araw na nangangaral si Jesus sa templo, hangad siyang patayin ng mga punong pare at mga guro ng batas, kasama ang mga matatanda ng bayan. Ngunit wala silang magawa dahil taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Noong kabataan natin, isa sa mga pinakamahalagang kasanayang itinuturo sa atin ng ating mga magulang ay ang pagpapanatili ng kalinisan sa sarili at sa kapaligiran. Ika nga, cleanliness is next to godliness. Siguradong may mga karanasan tayo na napagsabihan o napagalitan dahil sa ating minsang kapabayaang maglinis o panatilihing malinis ang ating mga damit, ang ating mga tahanan, silid-aralan, mga opisina at iba pa. Bakit? Importante ang kalinisan dahil ipinapakita rito ang ating pagpapahalaga at paggalang para sa ating mga sarili, sa ating kapwa at sa ating kapaligiran. Sa katunayan, ganyan rin ang nais ipaunawa sa atin ng Panginoon sa mga tagpo sa mabuting balita ngayon. Nagalit si Jesus dahil hindi iginagalang ang kabanalan ng templo bilang tahanan ng Diyos at bahay dalanginan. Dagdag pa rito ang tahasang paglimot sa pananalangin para sa pagninegosyo. Napakasakit ng kabalintunaang ito. Kay daling limutin ang Panginoon sa kanyang sariling tahanan. Sa ating pagsusumikap maging banal, minsan nakakaligtaan natin ng Diyos dahil masyado natin napagtutuunan ng pansin ang buhay paglilingkod na hindi nakaugat sa isang buhay na pakikipagrelasyon sa Kanya. Hinog sa pilit ang ganitong kabanalan, kung gayon. Magiging makahulugan ng ating pagmimisyon araw-araw kung ang ating mga gawain ay bunga ng ating buhay panalangin. Ika nga ni Jesus, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Mga kapanalig, kung tunay na mahal natin si Jesus, huwag nating hayaang lumipas ang isang araw na hindi tayo nakikipag-usap sa Kanya sa panalangin. Manalangin tayong lagi mula sa ating mga puso na siyang templo ng Espiritu Santo upang makakatagpo natin ang siyang una't laging nagmamahal sa atin. Tanging sa paraan ito lamang tayo magiging mabunga sa ating pagmamahal sa isa't isa. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang napakaikli ng buhay na sa Diyos hiram lamang. Gamitin ang bawat sandali sa paggawa ng mabuti para sa Kanyang kapurihan.